Totoo nga yung kasabihan na mapaglaro ang tadhana. Yung mga tipong ni sa panaginip mo hindi mo maiisip na makikipagrelasyon ka sa may asawa. Sino ba naman ang matinong babae na gustong maging second option lang, di ba? Sino ba namang babae ang gustong tawaging kabit? He's my ex when I was in teenage life. Accidentally na pinagtagpo kami a year ago. Nagkapalitan ng number hanggang sa consistent na ang communication namin. Dati pa naman nung kami pa, mabait naman talaga siya, sweet, maalaga. Pero nung mga time na yun ay may mga kanya-kanya kaming priority sa buhay. Kaya kami nag-loss ng communication. Wala kaming proper break-up that time. Hanggang sa mga pag-asawa ko at ganun din siya. At yung consistent na communication, naging dahilan yun para muli ko siyang mahalin. Alam kong mali and I tried not to fall in love with him again. Pero itong puso ko, hindi ko na maawat. Sinusubukan ko siyang baliwalain. Hindi ko sinasagot yung mga tawag niya pero pinanganak ata yun sa pagiging makulit. Pinupuntahan niya ako kung saan ako nakatira at dahil mahal ko na, hindi ko na rin matiis. Nag-usap kami with matching iyakan dahil kahit siya daw ay hindi niya mapigilan ang damdamin niya para sa akin. So we decided to go into the flow. In short, pinagbigyan namin ang mga nararamdaman namin kahit na alam naman naming mali. Hinahati niya ang oras niya para sa family niya at para na rin sa akin. Kapag office time na niya, gumagawa talaga siya ng way para magkita kami. Kapag may meeting siya sa ibang place, minsan sinasama niya ako. Ramdam kong mahal niya ako pero alam ko rin namang mali at alam ko rin na darating din ang araw na may katapusan ng lahat. Masaya ako sa kanya, nakukontento sa oras na binibigay niya. I never tried to ask him na hiwalayan niya yung asawa niya dahil alam ko ang pakiramdam ng iniwan. But lately, I'm starting to get jealous. Sinusubukan kong iwasan pero nangingibabaw talaga. Hindi ko gusto na aabot sa puntong kailangan niyang mamili. So I decided na tuluyan na tong tapusin. Kahit na ang sakit, lalo pat alam mo yung effort niya para lang sa relationship niyo. Pero hanggang ngayon ay nagmamakaawa pa rin siyang magkabalikan kami. Alam ko sa sarili ko na ang ginawa ko, ako rin ang nahihirapan. Alam kong napaka-epic ng tanong ko dahil malinaw naman sa sikat ng araw na mali ang makipagbalikan. Pero mas nangingibabaw na mahal ko siya. Tama ba na makipagbalikan ako sa kanya? Please lang, kung murahin niyo ako, yung medyo slight lang, baka hindi ko kayanin. Alam kong gasgas na, pero tao lang kasi ako, nagmahal, nakakagawa ng mali. From our letter sender, Labinya ng Mindoro. Hihinga lang ako ng kaunti kasi medyo niribat mo lang din yung kahapon na topic natin. Hindi naiwasan, kaya ka na-develop at nagmahal. Walang mali na magmahal ka. Ang mali ay yung sitwasyon yung dalawa, na pareho na kayong may asawa. Somewhere down the road lang yung peg. Pero ang tanong dyan, hanggang kailan nyo makakayanan at mapapanindigan? I believe kasi na at the end of the day, you belong to your child and to your husband, as well as your boyfriend belongs to his child. At syempre, sa asawa niya pa rin. Marami kasi na po pwedeng mangyari, pero sana be responsible enough sa desisyon na mapipili mo. At sa pagdidesisyon mo, isama mo na rin yung anak at asawa mo kapag nag-isip ka at yung pamilya ng boyfriend mo. Tama ka, lahat naman tayo nagkakamali. Pero kung alam naman natin na mali pala, may chance naman tayong itama. Pero dapat willing ka sa pagbabago at willing kang itama. Pero kung mananatili ka sa ganyang sitwasyon, wala kang right para masaktan. Magselos at umiyak kasi choice mo yan. You have your own naman Mahalin mo na lang yung sariling pamilya mo. Kasi sa sarili mong husband, ikaw lang yung one and only at original. Kahit sinong babae, hindi naman talaga deserve na tawaging kabit. Hindi mo deserve kasi ikaw ang original sa sarili mong husband. At eto naman yung real talk advice ng mamilin mo. Hindi ko alam kung babae or lalaki yung anak mo, pero alam ko na ayaw mong maranasan ng anak mo yan. Kaya please lang, karma is a bitch. Tsaka isa pa, love is always a decision. Decision mo yan Kaya okay na yan na nakapag-decide ka na iwasan mo siya. Pakituloy-tuloy na I don't know why you have the guts to tell na mahal ka niya. Just because hinahabol ka niya. Iba yung mahal sa convenient sa kanya. Kaya please lang, pakilagay yung utak sa ulo. Sayang naman kasi kung nilalagay mo lang dyan sa talampakan mo. At saka isa pa, hindi excuse yung tao ka lang. Okay, sige, given na tayong tao ka, pwede kang magkamali. Pero hindi ka pwedeng manapak, manakit ng ibang tao at wala kang karapatan. Pag-aralan mong respetuhin ang relasyon ng iba, lalo na't alam mong kasal at may pamilya. Isang tabi mo na muna yung pansarili mong kaligayahan. Isipin mo na lang yung anak mo at kung ano yung mararamdaman niya. Stay put ka na lang dyan okay, huwag ka nang gagalaw. Alam nyo ba na dating nagkagusto rin ako sa may asawa? I was 22 that time. At masasabi kong talagang mahirap din silang iwasan. Pero dahil nararamdaman ko na fall ako sa kanya at alam kong mali. Kasi every morning lagi kaming magkasama. So every day, lagi kami talagang nag-uusap. And then
nung time na nararamdaman ko na talagang mafo-fall na ako at sinabi niyang willing siyang iwanan yung asawa niya para sa akin, dun na ako nagising. Nag-resign ako agad-agad dun sa trabaho ko and I decided na magtrabaho sa mas malayo. Dahil kung nagpalamon ako sa sistema noon, baka single mom na rin ako ngayon at hindi ko sana nakatagpo yung asawa ko. Kaya hanggat kaya niyong iwasan. Alam mo kung bakit ako nakaiwas? Kasi inilagay ko agad yung sitwasyon ko sa pupwedeng mangyari sa future. Wag puro saya at kilig lang yung isipin mo. Isipin mo rin yung possible na pupwedeng mangyari. Kaya hanggat maaga, ikalma mo na yung pempem mo.